Hindi na ako tatagal kay Senyora. Mas masahol pa siya kay Chang Flora. Tsaka kay Chang Babylin eh. Tom, di tayo aalis dito. May usapan tayo nila, Senyora. Kalimutan mo na yung pinangako mo sa kanya. Masama naman siya. Hindi pa rin humuhupa ang pamamaga ng puso at baga ni Dolores. Typical ba yun sa mga pasyente na nabaril? Magkakaiba ang healing process ng mga pasyente. Let's just hope na bumilis ang healing process ni Dolores kasi mas tumatagal siya sa ganitong sitwasyon, mas lumalala ang tsansa na magkaroon siya ng komplikasyon. Magnanakaw ko ang kapitbahay! Magnanakaw! Bitiwan niyo ako! Napasok tayo ng magnanakaw, te. Sigurado ako naririnig ka ng nanay mo ngayon. Pero tayo, tagal niya na pong may sakit eh. Isang araw, gagaling siya. Makakasama niya na tayo ulit. Dito po muna kayo. Mag-relax po muna kayo dyan. Ito na po yung tubig. Inom po muna kayo. Grabe naman yung mga magnanakaw na yun. Alam mo, kung di natin sila natakot, sigurado pare-parehas tayong patay dito. Senyora, kamusta na po yung pakiramdam niyo? Talagang ako'y nervous kanina. Pero ngayon, medyo nanginginig na lang konti. Akala ko mamamatay na ako. Sobrang natakot po kayo kanina dahil pumuntikan na kayong mahulog. Oo. Alam ko katapusan ko na. Pero mabuti na lang nandito kayo. Natulungan niyo ako. Hindi ko nga alam. Hindi ko akalain na matutulungan niyo pa ako. Wala pong anuman yun. Senyora, kaya niyo na po ba mag-isa? Kasi po, kung kaya niyo na po mag-isa, iiwan na po namin kayo. Kasi po, di ba sabi niyo na ayaw niyo po akong makita? Hindi. Kaya ko lang naman nasabi yun. Kasi mainit lang ang ulo ko. Pasensya na. Pasensya? May hingi kayo ng pasensya? Ay, marunong po pala kayo nun. Okay lang po yun. Huwag po kayong humingi ng pasensya. Naintindihan ko naman po kung bakit po kayo nagalit sa amin eh. Senyora, una na po kami ah. Sige po. Hirip ka pa eh, ha? Hirip ka pa eh. Tara na nga. Isa anak, hindi ka pa ba matutulog? Babanayin ko po muna si Inay. Anak, tingnan mo yung tsura mo, pagod na pagod na. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay sa nanay mo. Tay, nananaginip po kaya si Inay kahit comatose siya? Bakit mo naman natanong yan? Kasi po lagi ko po siya napapaginipan ngayon. Pati na rin po si Ate Yusef, Kuya Tom. Namimiss ko na po silang kasama lahat eh. Anak, sigurado ako na nanaginip ang nanay mo ngayon. Kayo kasi ang laging laman sa isip niya. Mahal na mahal niya kayo, di ba? Kayo magpipinsan. Asan po kaya sila ngayon?
Sana po okay lang po sila kung nasettle sila ngayon. Ang tagal ko na po kasing walang balita sa kanila eh. Kaya mo na, kapag gumising nanay mo at gumaling na siya, nasikasuhin namin ang paghahanap sa mga pinsan mo para one big happy family na tayo ulit. Ha? Sige, kumpadre. Pakiasikaso mo na lang ang lahat na ito. Gracias, amigo. O, ano naman ang sabi ng amigo mong general? Kakausapin daw niya ang hepe ng pulis sa lugar na ito para higpitan ang seguridad ninyo. Siguro naman hindi na kami papasukin ng magnanakaw. Bakit ba kasi ayaw mo umalis sa lugar na ito? Viejo y peligroso. Humanap ka ng townhouse o condominium. Ligtas ka doon. Attorney, alam mo naman kung bakit hanggang ngayon nandito pa ako sa bahay na to. Maraming alaalang iniwan sa akin dito. Tsaka isa pa, may mga kasama na ako. Attorney, sandali ha. Pakakainin ko lang yung ibon ko. Sige lang, Adele. Magandang araw po. Oh, magandang araw naman. Magmerienda po muna kayo. Sige, sige lang. Paalis na rin ako. Sige po. Kayo pala ang kasama ni Adelaide dito. Kami nga po. Ako po pala si Tomtom. Siya naman po si Ate Jocelyn. Hello po. Tawagin niyo na lang ako Attorney Mercado. Ay, gano'ng katagal na kayo dito? 2 linggo na po. Talaga? Matagal na pala. Kadalas ay iniiwan si Adelaida ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang kasungitan. Matanong ko lang po, bakit po ba ganun kasungit si Senyora? Palagi na lang po siyang galit. She used to be very kind and sweet. Pero mula nung namatay ang asawa niyang si Federico, naging pusong bato siya. Nawala na siya ng ganang sumaya. Ngayon, lagi siya nag-iisa at laging nagkukulong. Masyado marami na ako nasabi. Nauna na ako. Sige po, mag-ingat po kayo. Adios. Sige po. Kawawa naman pala si Senyora, no? Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun siya kasungit. Mahirap naman talaga mamatayan eh. Kahit nga nung namatay si tatay, nahirapan din ako. Si Chang Flora lang naman yung mabilis na kapag move on sa kanya eh. Wala namang kasing puso yun. Tingnan mo, di nga nagawang magpakananay sa atin eh. Di siya katulad ni Chang Dolores. Kahit pamangkin niya lang tayo, sobrang pag-aasikaso niya sa atin. Kaya nga, nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa kanya. Alam mo, kung may babalik ko lang yung mga oras na nasagot ko siya, siguro magkakasama pa tayo. Buo pa rin yung pamilya natin. Diba? Oh, yan ang parte mo. Bukas ulit magde-deliver ka, ha? Agahan mo, ha? O, sige na. Sige na. Parang hirit ka pa. Best friend, baka naman pwede ako makasali dyan sa monay racket mo. Ano? Gusto mo sumosyo sa monay racket ko? Ay, nako! Hindi, no? Kaya ko nga mag-isa to. Ang tagal ko nang ginawa mag-isa to. Huwag ka nang sumosyo at makihate. Ito naman, hindi man doon level yung gusto ko. Kahit delivery girl lang, parang nilalaki kanina, si Tom-Tom. Oh, ganun lang. Ganun lang. Oo. Huwag na. Eh, ang dila mo, no? Maganyan ka eh. Eh, pag
dumaldal ka, may makaaway ka pang customer, eh di lalo nang sumabit ako. Wag na, tigilan mo na yan. Oo na. Sumpong kita sa pulis. Anong sinabi mo? Wala. Wala naririnig kitang bulong ka ng bulong dyan. Sabi ko, mainit. Ang init pala dito sa club. Grabe. Pero ka maganda mo magagawa para hindi ka na umiepal, alam mo yon. Ano na naman? Hanapin mo yung mga pamangkin mo, may pakinabang ka. Yun ang gawin mo. Kukulitin mo na naman ako tungkol dyan. O, ano ba? Ayoko na nga ng sakit ng ulo, di ba? Ayaw mo na sakit ng ulo? Hindi natin pwedeng pabayaan yun. Dahil pag nawala yan, naku, wala talaga yan. Ang mangyayari, isusumbong ako dahil alam nila yung racket ko. Sasabit ako. At pag sumabit ako, isasabit kita. Oy! Madam, Ano? Kumusta na? Long time no see, ha? Tagal natin hindi nagkita, mga suki. Ano nang balita? Nagpagaling lang. Nagpagaling? Bakit naman? Anong naging sakit nyo? hindi ko kami nagkasakit. Nabugbog kami. Sino naman ang bubugbog sa inyo? Yung itsura nyong yan? May tinarget kaming malaking bahay sa kabilang bayan. Hindi namin alam, may dalawa palang bata ron. Pinagtulungan kami. Bata? Sino bata? Anong tsura? Kamukha sila. Magkapatid ata. Isang lalaki at isang babae. Yung batang lalaki, mataba. At yung babae, payat. Batang lalaki, mataba, at yung babae, payat. Hindi kaya si Tom-Tom at si Jocelyn yun? Grabe, ate. Ngayon lang ako napagod ng ganito katatrabaho. Sanay ka na. Tagal pa natin gagawin yan. Te, Ano? parang dami pagkain na nahamoy ko ah. Pagod lang yan. Uy. Uy, saan ka pupunta? Ate, ang dami pagkain oh! Oo nga, no. Anong meron? Ang dami pagkain, te. Oh, mga bata, upo na. Kakain na. Po, para sa amin po lahat yan. Bakit po? Kasi kanina narinig ko kayo na malungkot kayo dahil hindi nyo nakikita ang pamilya nyo. Kaya ginawa ko, nagluto ako dahil gusto ko naman sumaya kayo. Halika na, upo na. Siguro po, ganadong-ganado po yung mga anak nyo kapag inaainan nyo sila. Sarap po kasi na itong pagkain na niluto nyo yun. Hindi sila kumakain. Bakit po? Diet sila? Hindi. Tubig at sikat ng araw lang, sapat na yon. Bakit po? Hindi naman kumakain ng mga rosas, di ba? Ano po ang ibig mong sabihin? Kami ng asawa ko, si Federico, wala kaming anak. Itinuuna lang namin ang aming buhay sa pagtatanim ng mga rosas. At dahil paborito ko ang mga rosas, itinuring namin silang aming mga anak. Kaya po pala nagalit po kayo sa amin nung muntik na po namin sunugin yung mga rosas niyo. Alam niyo, nung buhay pa ang asawa ko, iniipon niya lahat ang mga tuyong rosas na binibigay niya sa akin at nilalagay niya sa isang frame. Madalas niyang sabihin sa akin, mamahalin kita hanggang sa malanta ang kahuli-huli ang rosas sa mundo. Ang sweet naman po pala ng asawa niyo. May ganun po palang lalaki. Ako man ay hindi makapaniwala. Naiinggit nga sa amin ang aming mga kaibigan
At para daw kaming nasa pelikula. At nang tataka din ang aming mga kaibigan dahil sa tuwing gigising ako ng umaga, may katabi akong rosas sa kama at walang palya yun. Namimiss ko tuloy ang aking may amor. Parehas po pala tayong may namimiss. Kung kayo po yung asawa nyo, kami naman po yung tiyahin namin, si Chang Dolores. Siya po kasi yung nag-asikaso sa amin simula po nang mamatay yung tatay namin. Ulila na pala kay sa ama. Wala na rin po kaming nanay. Matagal na po kaming iniwan. Pero nakapag-asawa po ulit yung tatay namin. Kaso hindi po kami nilagaan. Kaya yung tatay at siyang Dolores na lang yung nag-aalaga sa amin at nagmamahal. Napag-aralan ko na ang mga test results ni Dolores. Kamusta po, Dok? Didiretsuhin ko kayo. Masama ang lagay ng puso at baga ni Dolores. How come, Doc? Di ba inoperahan niyo na siya? Unfortunately, hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat. Lumalabas sa mga examinations ko sa kanya na lalo pang lumalala. What do you suggest para bumuting kalagayan niya? Kailangan ko palitan ng antibiotics niya dahil lumalabas sa culture and sensitivity examinations niya na hindi tumatalab ang mga antibiotics na naibigay ko na. Dok, pag ginawa niyo ba yun, makakasiguro tayo na bubuti ang lagay ni Dolores. Kasi lumalaki na yung babayaran namin dito sa ospital. Honestly, hindi ko magagarantiyahan ang paggaling niya. Salamat po at nakinig po kayo sa drama ng buhay namin. Gracias a ti también. Salamat din sa inyong dalawa. Dahil niligtas niyo ang buhay ko. Malaking utang na loob ko sa inyo. Utang rin po namin ang buhay namin sa inyo. Kasi kung di nyo po kami pinatuloy dito, sigurado na pahamak na po kami sa labas. Ay, sandali po, may tao. Ako na. Diyan na lang kayo. Sige po. Sige po. Magandang gabi po. Nandyan po ba si Tomtom at si Josie? Sige, no problem. Oh, maraming salamat na lang. Mama, ano sabi ng kaibigan niyo? Hindi daw niya ako mapapahiram ng pera, tapos daw siya ngayon. Wala na ako maaasahan sa mga kaibigan ko, Victor. Mula nung nawalan ako ng pera, wala na rin ako mga kaibigan. Mama, huwag na kayo mag-isip. Silang ibig sabihin niya, hindi mo sila tunay na kaibigan. Masakit man, pero totoo yan, Victor. Paano na tayo ngayon? 500,000 ang bill ni Dolores dito sa ospital. Magtatagal pa siya dahil marami pa siyang bagong gamot. Hindi na naisip ko, Mama eh. Pero tinawagan ko si Sisi. Pero tight din siya. Victor, balikan na lang natin si Isel. Kunin na natin ang pera natin sa kanya. Mama, hindi ako babalik sa taong yun. Kahit maghirap tayo, huwag lang ako magkaroon ng utang na loob sa babaeng yun. Mama, kaya natin to.
malalampasan natin lahat to. Magtutulungan tayong dalawa. Chaneres? Ano ba? Pwedeng malaman kung sino kayo? Ako po yung tiyahin nila. Nandito po ba si Tong Tom at si Josie? Senyora, saan po namin ilalagay itong mga to? Tong Tom! Josie! Tagal-tagal po kayo muna. Tagal pala kayo. Sige, uwi mo na ako ha. Baka hinahanap na ako ng mga bata. Wala silang kasama. Sige, Mama. What are you doing there? Masokista ka ba? Hindi pa ba sapat yung sakit na binigay sa'yo ng mga gwiso nung isang araw? Alam mo, gusto ko lang makasiguro na hindi naman guguloy ang Dolores na yan sa relasyon namin ni Victor. At anong gagawin mo? Babarilin mo si Dolores? Alam mo, hindi ko na maintindihan yung mga ginagawa mo. At alam ko naman hindi ka makikinig sa akin eh. So bahala ka kung anong gusto mong gawin mo. Hindi na kita pipigilan. Relax, Odette, okay? This is all part of my plan. Don't worry, this time hindi na ako sasabi. Iwan niyo nga po kami. Rosie, ba't naman ganyan ka sa akin? Hindi mo ba ako na-miss? Miss, anong mamimiss namin sa'yo? Yung pang-alipusta niyo sa amin? So naman, grabe ka naman eh. Para namang wala tayong pinagsamahan. Parang hindi naman kayo, hindi ko kayo nakasama ng matagal na panahon. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo, pero kahit paano naman, inalagaan ko rin kayo, hindi ba? Sino ka ba? Senyora, siya po yung madalas ang sinasabi ko sa inyo. Siya po yung dahilan kung bakit napadpad po kami dito. At siya din po yung dahilan kung bakit kami nagpagala-gala sa kalye na parang aso. Totoo bang mga sinasabi nila? Hindi ko po ikakaila na marami po akong kasalanan sa kanila. Naging masamang madrasta po ako, pero lahat po yun pinagsisisihan ko na. Tsang arte nyo lang yan. Huwag nyo na kaming pasakayin. Tama na po na minsan nyo kaming niloko. At pinahamak. Josie, hindi ko naman kayo niloloko. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. Nagbago na ako. Natauhan na ako na marami akong pagkukulang sa inyo. Kaya parang awa niyo na, Tom. Josie, tawarin niyo na ako. Bigyan niyo ako kahit isa pang pagkakataon. Sige na. Pabalikin niyo na ako sa buhay niyo. Dolores, huwag ka na mag-alala. Ginagawa na namin ang paraan yung mga babayarin mo dito ni Mama. Kaya magpagaling ka. Hello? Mama? Hello, Mama? Mama, sandali. Hindi ko kayo masyado maintindihan. Ma, sandali. Hindi ko kayo marinig. Hello? Ma? Madilim na sa labas.
Ayoko naman na ikaw ay magpapagala-gala at baka mapahamak ka pa. Ang mabuti pa, dumito ka na muna. Naku talaga po, Samara. Maraming salamat. Critical ang condition ni Dolores. Ang sabi ng doktor, kailangan pa rin siya magtagal dito sa ospital. Victor, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag na kayo mag-isip. Ako na ang bahala. At sa tingin mo, lalapit talaga sa'yo si Victor para humingi ng tulong? Alam mo, wala nang kaibigan yun si Victor dahil wala lang siyang pera. Kanino ba siya tatakbo? Ano pong ginagawa niyo rito? Pinatuloy niyo po siya? Victor, what a surprise. What brings you here?